Mga kapatid, ngayon ko napatunayan, kaya pala maganda yung Porsche or Porsche. Dahil nga po dito sa kinuha ni Ferdinand Porsche, yung kanyang design ng Volkswagen. Ito po, itong Volkswagen na to, kung titignan nyo, tignan mo to ng body, ng Formula 1, ito na yun mismo. Tignan nyo po, kapag nakabitan siya ng magagandang gulong, malalaking gulong, di ba yung mga Formula 1, yung gulong doon sa likod, malaking-malaki talaga. Diba? Tapos nandito yung gulong sa harap. At ang makina, ng mga pangarera na yan, yung mga Formula 1 po na yan, ay nasa likod talaga ang mga makina noon, mga kapatid. Kaya ngayon, mas lalo akong na-inlove dito sa Volkswagen na to, kaya naging dalawa na po sila. Tingnan nyo mga kapatid, hiniram ko muna yung gulong nung 500,000 na owner type Jeep ni Kuya Dario. Ay siya nga pala Kuya Dario, inaayos ko na lang yung handbrake na request mo doon sa iyong mamahaling owner type Jeep. O mga kapatid, ano pa ang inihintay nyo? Baka gusto nyong magbuo din ng Volkswagen na Coaching Kuba. Ito po ang kanyang itsura kapag wala yung kanyang body. Ngayon, ito po, panoorin nyo kung paano namin pinaandar, pinagana ni Mark, ni Nel, at ni Glenn yung pula na Coaching Kuba. Ito po, panoorin nyo po. BAG Classic Line. Ito po yung pyesa ng Volkswagen na Coaching Kuba. Ito po ay binili ko diyan sa Bubblehead, no? Kay Sir Edwin. Ayan. Ito po yung numero niya. Kumpleto pa po sa pyesa itong mga Volkswagen na to. Tulad nito, bagong condenser. Ito yung original, no? Hindi katulad ng mga condenser na mabibili nyo, yung replacement, wala itong wire na to. So ito po, katulad din itong condenser na nakakabit dito. Ayan, oh. Kasama na yung kanyang wiring. Ngayon, yun namang contact point, ito rin. Original din po ito na pang Volkswagen lang din talaga. Ayan yung contact point. Ikakabit natin tong contact point at ang kanyang clearance, yung gap clearance niya ay 0.016. So kailangan makuha natin yung 0.016 para maganda yung kuryente na ibubuga or ilalabas nitong ating high voltage, yung ating ignition coil. Unahin ko muna itong contact point. Sa pagsisettings ng contact point ng Volkswagen, hindi pwede dito yung basta ilalagay mo lang doon, nakita mo na nag-contact na, okay na. Dito po, mayroon tayong clearance gap na 0.016 or 0.40 mm. Ayan, yung ating gagamitin na filler gauge, no? So, kailangan natin na mai-eksakto yung gap na yan, or else pwedeng hindi siya magko-contact, at kung magko-contact naman siya ay parang tukod yung contact niya, hindi rin po aandar ng maayos ang ating beetle. So tanggalin ko na muna to. Ito yung ating lumang contact point. I-compare natin mga kapatid. Dito pa lang kitang-kita na problema na ng husto yung ating contact point. Ayan, tingnan nyo. Manipis na. Yung bago naman, ang ganda, ayun, okay. Tapos ito, adjuster yan. Ito. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana yung gatla na to. So ngayon, ikakasa ko muna itong ating contact point dito sa ating distributor. Neil, hanapan mo ko nung vacuum hose na yung malambot. Yung rubber. Hanapan mo. Sa loob ng opisina, baka meron. Hanapan mo ako. Okay, sasalpa ko na itong ating contact point. Itutornilyo natin ng hindi masyadong masikip at hindi rin masyadong maluwag. Kasi mag-a-adjust po tayo. Ngayon, kailangan kong pihitin itong ating makina. Yan ay nakatama po dito. Doon sa pinakakanto nitong ating distributor. Ayan. So, dito tayo susukat ng gap. Kailangan sa ganitong posisyon niya ay masusukat natin yung gap na 0.016 dito. Kaya po ang mangyayari, itutulak ngayon natin to. Ayun. Yan yung tulak nun. So kailangan natin ng pantulak at doon yun sa adjustment na yun, yung pinakita ko sa inyo kanina. Ito. Dito tayo magkakalso. Ito yung lumang contact point. Ngayon, itong pinaka-insulator, parang mica siya, no? Ito yung nakatama dito. Ayan, ayun, tignan nyo. Ayun, ayun yung nakatama.
So, pag in-adjust ngayon natin, itong ating contact point dito, ayan o, lumalayo siya o, nakita nyo o. Diba? Ito yung adjuster na pinakita ko sa inyo. Ngayon, doon sa adjuster na yon mga kapatid, kailangan nating makakuha ng ating pillar gauge na 0.016. So, ito ngayon yung ating pillar gauge. Ayan. Dapat papasok to. Medyo masikip pa. So, adjust ang konti. Tingnan nyo ha. Yun. Ayan. So, ito na ngayon. Nakuha na natin yung 0.016 na gap. No? Higpitan ko na ngayon to. Mahigpit po, maselan ng Volkswagen kahit sabihin yung luma na to. So, kailangan saktong-eksakto yung ating gap dito sa point, sa contact point. O, ayan, no? Okay? So, higpitan na natin to. Higpitan na natin to. Kailangan mahigpit yan. O. Testing ulit. Ayun. Sakto. Kakabit ko na ngayon to. Yan. Tapos try kong ikutin itong ating makina. Titignan natin kung nagko-contact. Ha? So, tingnan natin. O, ayun, may contact siya, oh. Yung dati po kasi, pudpud na to eh. Kaya ano na yun, nabawasan na, malaki na yung nabawas, oh. Saka ang dumi-dumi talaga. Kaya kagabi, kaya hindi natin ma-start. Gawa nga nung ito ay pudpud na. Ayun, oh. Ito ba yun? Papicturan mo nga, padala mo kay nasiraan kasi yung si Judge ng hose. Ngayon, baka hindi aabot. So, pinatanggal ko muna yung hose doon sa isang sasakyan para lang ma-rescue natin yung sasakyan ni Judge. At ipakita mo ngayon kung parehas to doon. Nandun yung picture, ha? Sa opisina. Tapos padala na kagad doon para ma-rescue natin yung sasakyan. Okay. Ngayon, ang next na gagawin natin, papalitan ko muna pala itong condenser. Mga kapatid, ang lang naman sa mga ganitong klaseng sasakyan, kung hindi nyo matatandaan yung mga ginagalaw nyo, videohan nyo, mag-video kayo. Ngayon, itong vlog ko na to, step by step naman natin ginagawa. Kaya yung video na to makakatulong sa inyo. Kahit na yung mga ibang mga sasakyan na naka-contact point, yung mga 4K, 3K, yung mga engine, halos ganito rin po yung operation. Yun naman pong itong dalawang Volkswagen ko na to, nag-order na po ako ng CDI nito. Hinihintay ko lamang pong dumating. No? Kaya yung CDI, ang pamalit natin dito mismo sa contact point. No? Ano na yun? Electronic na. Okay, lagay ko ngayon tong ating condenser. Malapad yung dati, yung pagkakabitan. So ayan, binawasan natin. Ito mga ganito mga kapatid, kailangan talaga din silyado to. Kaya nung araw, pagka ganito sa sakyan mo at nadaan ka sa baha, ang sasabihin sa'yo ng mga standby o yung mga makakadaan sa'yo, ito lighter, ito posporo kasi tumiri ka na eh. Yung ginagawa doon, kaya ka bibigyan ng lighter saka posporo, hindi para sumabog. Yun ay para tiyuin mo to. Kasi mababasa, papasukin ng moisture ng tubig yan. Pag basa yan, hindi ka talaga i-start. Kaya ang kailangan mo doon, lighter, pinapainitan mo yan. Pupunasan mo muna, papainitan mo o kaya posporo. At kapag ayun ay natuyo na, i-start ka na. Ayun. Okay. Ngayon, ang tanong, gumagana ba yung ating advancer? Ito. Baka mamaya hindi. Tignan mo nga kung gumagana. Gumagana. Okay, gumagana. Alright. Okay, ayun. Tinahanap ko. Cover dito yan. Yan. Tapos lalagay na natin to. Okay. Tapos ito na. Tama ba yung firing order nito, Kuya Nel? Ikaw nagkabit nito. Mga kapatid, ito yung karburador nung coaching kuba natin. Yun nandun, yung kulay puti. So, gamitin muna natin dito. Pati yung fuel pump nung puti natin na coaching kuba. Pero, nakabili na rin ako ng bagong fuel pump
galing din po ito sa bubble head. Ayan po, oh. Oh. Pero ito, doon ko na ilalagay sa ating puti na coaching kuba. Kasi ang kagandahan nito, mga kapatid, ito po ay parehas na sa atin. Sa Autorans po ito pareho. Ngayon, pag kinasal si Mark, papagamit ko. O yan. So, sa Autorans po ito, pinaglilipat-lipat ko yung mga pyesa para makabuo ako ng mas magandang coaching kuba or coaching pagong or Volkswagen Beetle. Ngayon mga kapatid, kaya ko gusto rin napapalitan muna yung spark plug kasi kahapon napa-start natin to. Titignan ko ngayon kung merong spark plug dito na nabasa ng oil. Kapag merong dyan na nabasa ng oil, ibig sabihin may problema na ang piston ring nun. Kasi ang mga piston nito ay nakahiga. Yan. Horizontally opposed po sila. Ngayon, kapag merong sira na piston ring doon, pupunta ngayon yung langis na yon doon sa ibabaw ng piston at doon sa spark plug. Kaya minsan palyado yung mga makina na ganito ng mga coaching kuba, ng mga Volkswagen. Pero dito, kung wala tayong makikita na basang spark plug, yung kanyang tip, ibig sabihin maganda pa. Ang mga piston ring nito, maganda pa talaga ang kondisyon ng makina nito. Kapatid, yung electrical system nito, babaguhin ko rin. Pag nakita nyo yung electrical system nito, yung talagang lumang-luma, ito yung mga noong araw na design. Pero ngayon, ito na ang gagawin natin. Meron pong nag-comment sa akin, mga kapatid, at sabi po niya, ibalik mo lahat yung stock, ibalik mo lahat yung luma para may bumili niyan. Kasi kung ganyan, walang bibili niyan. Mga kapatid, yung luma na ngayon gustuhin ko mang i-preserve yung lumang design niya, kung masusunog naman yung aking electrical system. At siyempre, maglalagay tayo ng electric aircon dito, electronic aircon. Hindi pwede dito yung iyong mga gagamitin na mga components sa electrical system mo ay mahinang klase. Kaya ito po, modelo na rin ang ilalagay natin dyan. Yan, oh. Ito na yung mga fuse niya. Ayan, tignan nyo po. Tsaka maganda yung design, no? Tapos, ito yung mga relay. Mga kapatid. Ito yung mga relays niyan, oh. Oh. So ito ay 6 na relays. Tapos merong connection yan dito sa ilalim. So lahat nito ay ikikrimp ko pa yung mga wire na kung saan pupunta yung mga wires na yon. Ito, pakita ko sa inyo to, mga kapatid. Sama ka dito, Glenn. Tignan nyo, mga kapatid, oh. Ito yung mga lumang electrical wiring connection. Ito yung original niya. Ayan. Ngayon, papalitan na po yan natin ng ganito. Oh, ganyan na po ang mangyayari dyan. Kaya itong mga relay na to, na mga nakasabit-sabit lang dito, relay, tapos fuse, no? Ito yung plasher. Oh, meron pang ibang relay siguro yan. Okay, ito na ngayon ang gagamitin natin. So, siyempre, maglalagay tayo ng electric aircon. So, kailangan maganda yung ating electrical system kasi tataas na ang amperahe ng ating alternator. Tapos alam niyo, mga kapatid, kaya ako gustong-gusto ko na nagdi-DIY kasi meron akong nagpapasaya sa akin. Meron akong inspirasyon. Kasi mga kapatid, meron pong nag-comment kahapon. Ito, pakita ko sa inyo na yun daw libangan ko ay gustong-gusto ko daw, pero parang hindi daw po natutuwa yung asawa ko kasi habang nagdadrive ako nung isang araw, ewan ko, nakasimangot yata yung asawa ko na to. Pakita mo na nga, oh. Oh, ayan, oh, binigyan ako ng soft drinks. Ano ba to? Coke. Coke, oh, ito yung gustong-gusto ni Tatay Digong. Ito, okay to, ha? Baka mamaya, ito'y may gayuma. Oh, tawa ka ng tawa dyan, Mark. Ang mahirap kasi pag may gayuma to, nako, mamaya, kainit-init ng panahon, Oh, ang gawin mo, ito, dalin mo to. Ayan. Ayan, dun. Ay, nako, tignan nyo, kapatid, ito yung isang relay, oh. Oh, sige, pakita mo. Oh, lahat yan, mawawala na yan kasi ito na yung gagamitin natin. Oh, relays and fuse box. Oy, pakita mo yung mga alaga nating aso. Oh. Si Luna. Luna, tayo ka. Luna. Oh, si Milan. Milan. Oh, si Marcia. Ayun, tumayo ka agad si Marcia. Oh, yan yung mga alaga po namin dito. Mga ambul. Oh, sarap ng buhay nila. Oh, naka-tiles pa yung kanilang kulungan. May nabibiling carburetor, may nabibiling alternator. Itong alternator na to, converted na kasi gumamit na ng voltage regulator dito. Pero may nabibiling bago nito. Lahat ng pyesa nito available. Bakit ka matatakot na mag-restore ng iyong
Volkswagen Beetle. Hindi ka dapat matakot. Minsan nga lang, akala mo hindi nagagana. Ito, 20 years na hindi ito napaandar, pero ngayon, napagana na natin. Kaya lang, kahapon nagtatalunan ng kuryente nito, nakukuryente ako. Itatry natin ngayon kung ito ay okay na. After nating mapalitan lahat ng mga pyesa. Sige nga, start Mark. Kaya pala ayaw umi-start din mga kapatid. Isa ring problema. Itong rotor na para dito sa maroon. Maiksi oh. Ayan oh, tingnan nyo, mas mataas to. Oh, compare dito sa nandun, yung ating Germany. Kasi itong isa na to ay Brazil. So ito yung Germany. So maiksi ito. Kaya pala yung talon ng kuryente dito ay nasa ilalim lang. Andito lang. Dapat doon sa katawan doon. Oh. Pero siya dito. Okay, umaandar na to, pero kailangan ibaba natin makina para ma-check lahat natin, pati yung adjustment ng mga barbula, diba? I-check na natin lahat yan, kaya yung nagbabackfire Ayan, umaandar na po ito. Pag binitawan ko to, mamatay na to. Ayan na. Ngayon, isa pa, bago ako lumipat dun sa pangalawang coaching Kuba, start mo pa nga, ano? O, sige. Yan, one click na siya, oh. Napaka-laking tulong sa akin itong libro na to. Nakalimutan ko lang talaga ang pangalan nung nagbigay po sa akin ng libro na to. Dalawa po ito. At dahil po sa libro na to, halos lahat po ng tungkol dito sa coaching Kuba ay naintindihan ko na. Beetle, Karmann Ghia, yung bass, fastback at square back. Maraming salamat sa nagbigay po sa akin ng libro na to. Kapag po na-recall ko na kung sino po ang nagbigay ng libro na to, babanggitin ko po ulit kayo sa aking vlog. Thank you po dito. Okay, start na natin. Yung kasing kabilang makina, may ano yun, may silencer. May papatahimik. Ito kasi direkte. Tapos singaw pa yung mga tambucho. Ayan o. Ang gagawin natin, pag natapos na nito kayo yan, pipinturahan na yan ni Ka Wilmer, aayusin lahat ng pintura niyan. At kapag kaya na yung naka-primer na, saka natin ngayon, isasalpak na dito yan. So yung final coating nito, yung talagang magandang bugaran ng pintura, dapat nakakabit na dito. Sa ating chassis, sa ating bed. Ganun ang gagawin natin. Para talagang kapag yan ay inilipat dito, hindi na magasgasan pa. Kasi marami pa tayong adjustments dito Dahil hindi pa yan na-try, na ilapat dito sa ginawa din ng ating latero. So yun muna mga kapatid. Sana po nakatulong sa inyo itong vlog ko po tungkol dito sa Volkswagen Beetle, Coaching Pagong, Coaching Kuba. At doon sa mga nagnanais po na i-restore ang inyong Volkswagen Beetle, dalhin nyo lamang po dito sa Autorans. Kami po ay tatanggapin po namin yan. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.